Natin yung upuan po dito mga kapatid. Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan muna natin yung Panginoon. Okay, ako rin po nagpapasalamat sa Diyos sa pagtatagumpay na ibinigay niya sa aming mag-asawa. Kasi wala na sana kaming balak pumunta nung Friday. Pero sa biyaya ng Diyos, napagtagumpayan po namin. Okay, siyempre alam naman natin kung bakit tayo naggagawain para yung mga nagsiswimming pool din doon o nagswimming ay makapakinig din sila ng mga aral ng Diyos. Okay? So, sana yung mga nakapakinig doon, sana yun yung mga magsimula na makapag-isip sila na kahit sa mga ganong events, may mga nagba-Bible study. Amen po ba yun? At tayo lang yata gumagawa nun. No? Sana nga, loobin ng Diyos na tayo lang. Okay? So, palakpakan natin ang Panginoon sa bagay niya, mga kapatid. Handa na po ba kayo makinig, mga kapatid? Okay. So, balikan po natin yung paksa po natin nung nakaraang Sunday. Ano po ang paksa natin? Kung hindi po nagkakamali, Raumaw. Si Raama. Ano ang napag-aralan po natin tungkol kay Raama? Sino po ang nakakaalala? Trembling. Trembling at saka shaking. So, yung mahilig mag-shaking dyan, yung nanginginig. So, paalala lang, kung tayo po ay naniniwala na meron tayong Diyos, dapat wag tayong madaig ng demonyo. Kasi ang demonyo, alam nila meron talagang tunay na Diyos. Tama? Alam nila yun mananampalataya sila Tama? At alam talaga nilang merong Diyos. Madadaig tayo ng demonyo kung sa harapan ng Diyos ay hindi tayo nanginginig. Okay? Kaya kapag alam mong buhay ang Diyos, tiyak na tiyak, pag gagawa ka ng kasalanan, dapat matakot ka na, manginig ka na, kasi alam mong buhay ang Diyos. Kaya sa paglilingkod, talagang kasama yung may panginginig sa kanyang paglilingkod. Kasi pag wala kang panginginig, pag wala kang takot sa kanya, lahat yata ng kasalanan pwede mo nang magawa. Kasi isipin mo, pag ganun kasi, para na rin tayong ateista. Alam niyo po ba yung ateista? Ibig sabihin nun, walang Diyos. Kaya sa kanila, kay pumatay, kay patay ng sarili, okay lang. Mag-asawa ng marami, okay lang. Magnakaw, manglait, okay lang. Kasi wala naman silang Diyos. Pero dahil ang Kristiyano ay merong Diyos, dapat nanginginig tayo sa kanyang harapan. Tama? Kasi pag hindi, daig tayo ng mga demonyo. Okay? So, yun yung paksa po natin kay Raama. Maliban po sa anak ni Cus, sino pa po ang naging anak niya? Basahin po natin ang Genesis 10:7. At ang mga anak ni Cush, si Seba, at si Habila, at si Sabta, at si Raama, at si Sabtek. So, maliban pa po kay Raama, kay Sabta, kay Habila, kay Seba, sino pa po ang naging anak ni Cus? Sabi po ay si Sabtek. Okay? Yung pong salitang Sabtek o Sabteka, sa salitang Hebreo ay Sabtekaw. Ang bigas niya ay Sabtekaw. Hirap, no? Sabtekaw. Nang ibig sabihin po ay surrounds. That surrounds. That causes wounding. Ano po ibig sabihin nun? That surrounds, that causes wounding. Ano ibig sabihin nun? Meron na tayong paksa nun no? Yung surround, parang yung circle, no? Ngayon naman, pero may isa pa siyang kahulugan, yung dahilan ng pagkakasugat. No? Causes wounding. Dahilan ng pagkakasugat. Yun yung isa sa kahulugan ng pangalang Sabteka o Sabtek sa salitang
Hebreo. Ngayon, sa banal na kasulatan, mga kapatid, siyempre, pag iisipin natin yung mga dahilan ng pagkakasugat ng isang tao, maraming dahilan. Tama? Pag pumunta tayo dito, pag ikaw ay mahilig maglaro, pwede kang masugatan kasi pwede kang madapa. Di ba? Tama po ba? Pag nag-swimming ka rin, di ba? Katulad ng mga kapatid natin na nag-swimming dun sa nagpa-slide, no? Sugat-sugat ang likod, yung iba. Tama, meron, no? Dito. So, maraming dahilan kung bakit nasusugatan ng isang tao. Pero sa banal na kasulatan, ang tanungin natin, ano-ano at sino-sino yung pwede o may posibilidad na makasugat sa isang tao. Siyempre, una dyan yung Hukom 21, talatang Gs. Hukom 21:10. At nagsugo ang kapisanan ng 12,000 lalaking napakamatapang at iniutos sa kanila na sinasabi, kayo'y yumaon, sugatan ninyo ng talim ng tabak ang nagsisitahan sa Jabes Galaad, pati ang mga babae at mga bata. So, sabi po ng banal na kasulatan, ano po yung tanong natin? Ano-ano at sino-sino yung mga posible na makasugat sa isang tao? Siyempre, ang una dyan, Ellen po, tabak. Di ba? Yung talim ng tabak. Kahit nga wala yung talim ng tabak, kapag hinampas sa iyo yun, di ba? Masusugatan ka rin nun. Tama? Siyempre, sa panahon nila talaga, number 1 dyan yung tabak. Tama? Kasi sa panahon natin ngayon, marami nang pwedeng makasugat Tama? May mga barel, may mga bomba, may nuclear weapon, etc. etc. Pero sa panahon nila, number 1 talaga yung tabak. Hindi nga lang nakakasugat yun Tama? Ang tabak, ginagamit na nilang pampatay. Tama? Para yung kutsilyo. Ang kutsilyo, ginawa yan para saan? Panghiwa sa karne, panghiwa sa mga prutas, sa sibuyas, di ba? Hindi naman sa daliri. Pag wala na, yun. Di ba? Pero yung kutsilyo sa ngayon, nagagamit na rin pangpatay o pangpatay ng kapwa-tao. Tama? So, una na nakakasugat sa tao, walang iba kundi tabak. Okay? Gaya ng ginawa doon sa alipin ng dakilang saserdote. Tinagpas yung tenga. Basahin natin ang 26:51 ng Mateo. Basa. At narito, ang isa sa mga kasama ni Jesus ay iniunat ang kanyang kamay at binunot ang kanyang tabak at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang tenga. Yung alagad dyan, walang iba kundi si Pedro. Si Pedro ang bumunot ng tabak dyan at sinugatan ng talim ng tabak yung tenga ng dakilang saserdote. Yung alipin ng dakilang saserdote. Hindi naman natanggal. Wala namang binanggit na natanggal. Kasi yung ginawa ni Kristo dyan, hinipo at pinagaling yung tenga. Okay? So sabi nila, kasi kung natanggal, dapat pinulot, saka ikinabit. Hindi ganoon na sinabi ng Biblia. Hinipo ang tenga at pinagaling. So, walang sinabing pinulot yung tenga. So, ibig sabihin, hindi siya natagpas talaga. Okay? Nasugatan yung kanyang tenga. Okay? So, pinagaling yun ni Kristo. So, katunayan na ang tabak talaga ay nakakasugat. Okay? So, una yon. Isa pa, ano pa yung pwede na makasugat sa isang tao? Basahin natin ang Gawa 19:16. Ganito po sabi ng banal na kasulatan. At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila, at sila'y kanyang natalo, at nadaig sila. Ano pat nagsitakas sila sa bahay na yaon na mga hubot-hubad at mga sugatan.
Ano raw po sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid? Maliban sa tabak, ano pa po nakakasugat sa tao? Ha? Yung masamang espiritu. Okay, sabi diyan, at ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila, at sila'y kanyang natalo at nadaig sila. Ano pat, nagsitakas sila sa bahay na yaon ng mga hubot-hubad at mga sugatan. Totoo ba yan, yung mga napoposes? Nakakasaksi na po ba kayo niyan? Ha? Kami po nakasaksi na dyan. Ang katunayan, nandito po siya eh. Naging kapatid po yun. No? Huwag niyo na akong tanungin sa akin kung sino yun. Pero nandito po siya ngayon. Pero, alam niyo po, na-experience po kasi yan ni Brother John at ng pamilya po namin yung napoposes. Yung makikita mo yung nandudura ng kulay green. Napakabaho po nun eh. Akala nyo sa TV lang. Hindi, totoo yun. Nasa banal na kasulatan yun eh. Na pag dumura siya, kulay green. Tapos, higit ang lakas niya sa 10 lalaki na malalaki ang katawan. Mas malaki pa po kay Brother Joey. Biro mo, hindi kaya. Tsaka pag tumingin yun, talagang ang pula ng tingin niya. Pula yung mata niya. Nung una, ako humahawak kasi bago pa lang eh. Nung tinititigan niya ako, titigan ko rin. Sabi nung anong pangalan nun, nanay, mga? Sister Mother? Yung si Tagalas Piñas, yung naggagamot? Yung albularyo? Yun. Sabi, huwag mong titigan kasi baka lumukso sa'yo, baka tumalon sa'yo. Hindi, ako natakot naman ako. Kasi hindi pa ako mananampalataya nun eh. Kaya hindi ko tumingin. So, nakakasaksi po ako nun. Talaga merong masamang espiritu na pumapasok sa katawan ng isang tao. Okay? At talagang kapag pumasok yan, may posibilidad na masugatan ka katulad ng nangyari sa Gawa 19:16. Okay? Totoo po yun. At ngayon, sa Maynila, bihira na di po ba? Pero malimit yan, nangyayari sa mga probinsya. Ama, sa mga probinsya, sa mga eskwela, yung mga estudyante, madaling pasukan na masamang espiritu. Kasi karamihan kasi sa mga probinsya hindi naman nakakarinig ng ng salita ng Diyos eh. Tama? Hello, anyan ba kayo mga kapatid? Kaya kapag ang isang tao nasa niban o naposes ng masamang espiritu, nakakasugat din siya. Tama? Kasi hindi niya nagwawala yan eh, malakas yan eh. Tama? Pwede iumpog niya yung sarili niya, yung nakasalubungan ni Kristo eh. Sinasaktan niya yung sarili niya eh. Diba? Pero hindi naman siya mismo, kundi yung mga demonyong nasa loob ng kanyang katawan. Kaya isa yun sa posibleng makasugat sa isang tao, yung mga masamang espiritu. Kaya sa mga kapatid po natin, wala dapat masaniban ng espiritu. Sabi mo nga, katabi mo, huwag kang masaniban ng masamang espiritu. Okay? Pangatlo, ano pa po ang pwedeng makasugat sa isang tao? Kawikaan 6:32 hanggang 33. Basa. 6:32 to 33 ng Kawikaan. Siyang nagkakamit ng pangangalo niya sa isang babae ay walang bait. Ang gumagawa niyaon ay nagpapahamak sa kanyang sariling kaluluwa. Mga sugat at kasiraang puri ang tatamuhin niya at ang kanyang kapintasan ay hindi mapapawi. Ano pa po ang pwedeng makasugat sa isang tao? Mga kapatid, mga lalaki na nangangalo niya. Okay? Yung mga babaero, tapos yung mga lalakero. At saka siyempre sama na rin natin dyan yung mga taong pumapatol sa kapwa lalaki at sa mga kapwa babae. May makukuha silang sugat doon. Tama? Kasi kapag ikaw, marami kang babae, anong sugat ang pwede mong makuha? Okay, ba't alam mo? Ako hindi ko naisip yun ha. Nangalmot ka ba, Sister Alain? Hindi ko naisip yun na nangangalmot.
Anong sugat ang pwede nating makuha? Ha? Siyempre, sa emotional, merong gano'n, talaga makakasugat. Pero yung literal na pagkakasugat, makakuha ka dyan, kasi pag iba-ibang babae at iba-ibang lalaki din, ang sugat na makukuha mo doon na ano, iba, infection, di ba? Yung AIDS, HIV, okay? Yung tulo, di ba? Kasi iba-iba eh. Di ba? Yung tapal, bulkasil. Kaso ibang klaseng sugat to, hindi mo matatapalan ng bulkasil to. Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Palakpakan po natin ang Diyos mga kapatid. Kaya pag ang isang tao, isang lalaki, mahilig sa babae, mahilig sa lalaki, pwede siyang masugatan. Nakakasugat po yun, mga kapatid. Okay? Delikado nga po yun eh. At nakakamatay nga yung sugat na yun eh. Tama po ba? Say amen. So, sabihin po natin, kapatid, tigilan mo na ang pangangalo niya. Okay? Wag kang mangangalo niya. Hindi na. Tigilan na. Parang nakangalo niya kayo ah. Okay? Isa pa po. Awit 141 verse 5. Ano pa po ang pwedeng makasugat sa tao? Awit 141:5. Sugatan ako ng matuwid, magiging kagandahan pa ng loob. At sawayin niya ako, magiging parang langis sa ulo. Huwag tanggihan ang aking ulo, sapagkat sa kanilang kasamaan ay mamamalagi ang dalangin ko. Sino pa ang pwedeng makasugat sa atin, mga kapatid? Yung matuwid. Tanong, matuwid po ba kayo? Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Pag matuwid ka, malugat ka. Diba? Lalo na kung alam mo na ang isang kapatid ay gumagawa ng alin, ng kamalian. Sugatan mo. Biblical yun eh. Sabi ni David eh, sugatan ako ng matuwid. Magiging kagandahan pa ng loob at sawayin niya ako. Magiging parang langis sa ulo. Huwag tanggihan ng aking ulo, sapagkat sa kanilang kasamaan ay namamalagi ang dalangin ko. Okay lang yun eh. Yung bang medyo tatapikin mo, gaganyan na. Ano ba? Ba't ka ganyan? Alam mong bawal yan eh, di ba? Naalala ko nga, magkasintahan pala kami nito eh. Nakasampal na ako nun nito eh, tama ba? Magkasintahan pala kami nun, sa jeep pa yon. Kasi nga naman, nagsalita kasi ako nang hindi na ako aatin, hindi na ako sasamba. Kaya, nasampal niya akong gano'n. Sabi mo? Nakalimutan niya na. Okay lang yun. Kasi, kung alam mong matuwid ka at itong kapatid ay nagkakasala, pwede naman yun eh, literal eh. Para magising siya. Di ba? Sampalin mo ng konti. Mga 3 tadyak. Okay na yun. Para magising. Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Kasi baka hindi pa magising, di ba? Minsan, parang isang kapatid, sa ginagawa niyang kasalanan, magising siya, ano lang natin, yung niya lang natin, no? Ano yun? Yung. Ha? Hindi, yung ginaganon. Yung. Sa madaling salita, niyuyug-yug natin, di ba? Pag hindi nakuha sa yugyug, di ba, ano ginagawa ng iba? Ninungod-gud. Di ba, sinasampal, di ba? Tumigil ka! Tama na! Tigilan mo na! Iwanan mo na sa! Hindi kayo karapat-dapat! Di ba? Biblical yon. Sabi ni David, sugatan ako ng matuwid, magiging kagandahan pa. Tama? Hindi nga lang matuwid eh. Even mga kaibigan natin, sabi sa Kawikaan 27, talatang 6. Kawikaan 27:6. Tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay malabis. Sabi ni Solomon, tapat ang mga sugat ng kaibigan, pero yung halik ng kaaway, ano yun eh, parang halik ni Judas yun eh. Diba? Malabis yun. Sobra-sobra daw. Ibig sabihin, hindi siya totoo. Diba? Hindi siya totoo.
Di ba, meron naman talagang ganun, di ba? Pabeso-beso, beso rito, beso doon. Pero ang totoo, kaplastikan lang. Di ba? Mas maganda na yung sugatan ka ng kaibigan mo, pero tapat naman siya. Di ba? Alam ko naman, yung mga kapatid, may mga na-experience sila na meron talaga silang mga kaibigan na talagang handa kang sugatan hanggang ipakilala sa iyong katotohanan para magising ka lang na mali ang ginagawa mo. Ang mga Kristiyano, dapat tapat na kaibigan yan. Say amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hello? Siyempre, pag Kristiyano ka, kaibigan ka ni Kristo tama? Pag alam mo yung kapatid mo, nagkakamali, nagkakasala, o may ginagawang kasalanan, kahit magsalita ka ng masama, basta magigising lang siya. O ng masakit na pananalita. Yung mga mabibigat na pananalita. Yung mga sabihin mo, ikaw ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, ganyan ka pa rin. Diba? Ikaw ang tagal-tagal mo ng manggagawa, ganyan ka pa rin. Hello? Mga aawit ka pa naman, ganyan ka pa rin. Diba? Okay lang yun. Kasi, pag ang isang kapatid, nanakit, tapat yun. Naniniwala po kami doon na kapag sinusugatan ka ng matuwid, kapag sinusugatan ka ng kaibigan, isa lang ibig sabihin nun, ayaw kanyang mapahama. Say amen. Palakpakan po natin ang Diyos doon, mga kapatid. Malinaw ba yun, mga kapatid? Maraming pwedeng makasugat sa atin. Siyempre, ang masarap makasugat sa atin, yung mga tapat na kaibigan, yung mga taong matuwid. Kahit saktan ka ng damdamin, kahit saktan ka ng literal, basta huwag ka lang mapahama. Tama? Parang magulang. Ba't mo pinapalo ng literal ang anak mo? Para ano? Madisiplina, matuto, at paglaki, huwag mapahama. Ganun din po tayo. Say amen. Hello? Palakpan po natin ang Diyos, mga kapatid. Isa pa, Jeremiah 30, talatang 14. Ano pa ang pwedeng makasugat sa atin o sa isang tao? 30:14 ng Jeremiah. Jeremiah 30:14. Nilimot ka ng lahat na mangingibig sa iyo. Hindi ka nila hinahanap, sapagkat sinugatan kita ng sugat ng kaaway, ng parusa, ng mabagsik dahil sa kalakhan ng iyong kasamaan, sapagkat ang iyong mga kasalanan ay dumami. Sino pa ang pwedeng makasugat sa isang tao? Ano pa? Sabi, sinugatan kita ng sugat ng kaaway. Sino pa pwedeng makasugat sa atin? Siyempre, yung ating kaaway. Tama? Marami ba tayong kaaway? Ha? Siyempre, pag ikaw lumalakad ka ng matuwid, lumalakad ka ng maayos, nagkakaroon ka ng kaaway. Tama? At yung kaaway mo yun, pwede yung makasugat sa iyo. Pwede yung makapanakit sa iyo. Say amen. Diba? Kahit nga sa trabaho Tama? Kapag yung bang ikaw okay ka, hindi ka sumasama sa gimmick nila, nagiging kaaway ka nila, sasabihin, ikaw ang corny-corny mo. Diba? Ang KJ mo. Diba? Happiness to, ayaw mo. Tama? Kaya minsan, gagawang ka ng kasamaan. Tama po ba yun, mga kapatid? Kaya pwedeng makasugat sa atin ay kaaway. Pero alam niyo po, sa mga binasa po natin, sa mga nabanggit ng banal na kasulatan, kung ano-ano at sino-sino yung pwedeng makasugat sa atin, alam niyo mo, ang pinaka-the best na makasugat sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Payag kayo doon? Amen. Parang ayaw niyo yata Payag po ba kayo, mga kapatid? Palakpan po natin ang Diyos. Diba? Siyempre, wala nang tatalo sa Diyos kung siya ang manunugat. Tama? Siyempre, tatanong natin, ba't ka naman susugatan ng Diyos? Diba? Anong dahilan? Diba? Anong dahilan bakit kanya susugatan? Bakit kanya sasaktan? Ano isa sa dahilan? Ito, Mika 6:13. Kaya't sinugatan din naman kita ng mabigat na sugat
Ginawa kitang kasiraan dahil sa iyong mga kasalanan. Ano daw sabi ni Mikas? Kaya't sinugatan din naman kita ng mabigat na sugat. Ginawa kitang kasiraan dahil sa iyong mga kasalanan. Siyempre, walang ibang pinaka-the best na manugat, ang Diyos. At kung bakit siya nanunugat, kasi ano po, may dahilan. Hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng mabigat na sugat kung walang dahilan. Isa sa dahilan, po, dahil sa ating mga kasalanan. Anong klaseng sugat yung ibibigay, mga kapatid? Mabigat na sugat. Pag sinabing mabigat na sugat, isa sa kahulugan nito noon ay ito, Awit 38 verse 3. Mga Awit 38:3. Walang kagalingan sa aking laman dahil sa iyong pagkagalit, ni may kaginhawahan man sa aking mga buto dahil sa aking kasalanan. Pag sinabing mabigat na sugat, ano po yon? Pwedeng ano? Walang kagalingan. Walang kagalingan sa laman, ni may kaginhawahan man sa aking mga buto dahil sa aking kasalanan. Naku, mabigat po yun, mga kapatid. Pag Diyos ang nanugat, pag nagbigay siya ng sugat, mabigat. Hello? Mabigat. Bakit mabigat? Kasi walang kagalingan. Hindi ka makakaramdam ng kaginhawaan sa iyong buto at sa iyong laman. Meron bang ganon? Di ba yung HIV o yung AIDS, di ba ang kinakain niya yung laman? Tama? Kinakain ng laman nun eh. Yung ketong. Alam niyo po ba yung ketong? Ha? Ang kinakain din nun laman pag nagkaroon ka ng ketong. Alam niyo kung saan marami yan? Doon sa tala. Tala, hindi ko alam kung Caloocan na yon o Quezon City pa. Caloocan, no? Tala, Caloocan. Ang dami doon. Makikita nyo, nakakaawa ang tao. May mga driver nga doon, pag magbabayad ka, may mga driver doon, gano'n na lang ang daliri. Ayan. Yung isa naman, yung nakikipagkamay ako, halos mauubos na itong mga daliri niya. Ito na lang. Dahil sa ketong. Ayaw pang makipagkamay. Baka daw mahawa ko. Sabi ko, hindi ako mahahawa. Sabi ko sa kanya. Ang dami daw makikita nyo. Nakakaawang tignan. Kinakain, inuubos ang laman nun. Masarap ba yun, yung inuubos yung laman mo? Masakit yun eh. Di ba? Katulad ng AIDS, inuubos ang laman mo nun. Kinakain yun. Kaya mabigat na sugat yun. Pero bakit ginagawa ng Diyos yun? Kasi, ginagawa ng Diyos yun dahil sa ating kasalanan. Kaya pag tayo po, may inililihim tayong kasalanan, huwag mo nang antayin. Nabigyan ka ng Diyos ng alin? Mabigat na sugat. Huwag mo nang antayin na sugatan ka ng Diyos. Tama? Hello? Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Tatandaan nyo, maaaring sa amin, makakaligtas kayo, sa amin, makakapagtago kayo, kahit saan kayo magpunta, maaaring di namin kayo makita, pupunta kayo ng Maynila, okay lang yun. Pero ang Diyos naman, yung mata nun, nakatitig sa inyo. Nasa likuran nyo lang yun. Di ba? Hello? Na habang umahalingin ka, ang Diyos nandun lang, nakatingin sa iyo. Kinakalmot mo yung kasama mo. Tama ba, kapatid na Erahan? Hindi ko ma-isip yung kanina eh. Kalmot eh. Hello, ano ba kayo, mga kapatid? So, mabigat yung kapag ang Diyos ang nanugat. Tama? Kaya sabihin natin sa katabi natin, kapatid, iwasan mo nang magkasala. Mamaya po natin katabi natin, mga kapatid. Iwasan nating magkasala. Okay. Para wag tayong sugatan ng Diyos ng mabigat na sugat. Alam niyo pa, pag sinabing mabigat na sugat, eto, Awit 38 verse 5. Ako, sana wala tayo nito. Ang aking mga sugat
ay mabaho at putok-putok dahil sa aking kamangmangan. Sabi sa ERB, I did a foolish thing, and now I have infected sores that stink. Sabi sa ERB, nagnanana. Alam niyo po mga kapatid, sabi, ang aking mga sugat ay mabaho at putok-putok dahil sa aking kamangmangan. Anong klaseng sugat yun mga kapatid? Alam niyo mo, naikwento ko na ba yun sa inyo yung sa kapitbahay namin, yung sa paa niya? Ha? Pasintabi po sa kakain. Yung binti niya, yung dito niya, napakabaho. Talagang maano mo sa buong bahay, umaabot. Kapitbahay lang namin kadikit ang bahay Ang baho. Tapos nung tinanggal niya yung benda, may lamang uod na. Inakain na yung laman niya. Ang baho. Grabe. Kasi inuubos yung paa niya. Nauubos yung paa niya. Maliit lang yun Konting sugat lang yun. Kinamot niya. Hindi niya ginamot. Hanggang sa lumaki. Hanggang sa na-infection na. Talagang kitang-kita mo na yung laman. Parang ayaw na rin kumain ng hamburger Hello? Napakabaho. Tama yan, sabi ni David Ang aking mga sugat ay mabaho at putok-putok dahil sa aking kamangmangan. Ang kasalanan kasi kamangmangan yan Tama? Yung kapag umiibig ka naman sa may asawa na kamangmangan yun Kasalanan yun. Tama? Kaya nga sabi ni, I did a foolish thing and now I have infected sores that stink. Na-infection ka na dahil sa iyong ginawang kamangmangan. Aantayin pa ba natin yun? Parang tayo din, bilang mga Kristiyano. Maaring wala tayong literal na sugat. Tama? Pero hanggat nagtatago ka ng kasalanan at hindi mo binabago at hindi mo tinatalikuran, sa paningin ng Diyos, may sugat ka. Sa pang-amoy ng Diyos, mabantot ka. Tama po ba? Spiritually, mabantot tayo. Tama? May sugat tayong nakabaho. Di ba? Kapag yung kasalanan hindi natin tinatanggal, tama? Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin ipahayag sa mga tagapagturo, ayaw mo pa rin i-confess kung para magawa natin ng paraan para huwag kang lumubog sa kasalanan. Sa pang-amoy ng Diyos, ang baho-baho mo na, kapatid. Tama? Nangangalingasaw ka sa harapan ng Panginoon Diyos. Wala kang literal na sugat, pero spiritually, may sugat kang nakakabaho. Meron kang putok-putok. Say amen. Gusto niyo ba yun, mga kapatid? Na Kristiyano ka nga, pero pag inamoy ka ng Diyos, o pag naamoy ka ng Diyos, napakabantot natin. Hello? Andiyan ba kayo, mga kapatid? Ha? Napakaganda pala ni subtext, no? Causes wounding. Kaya lang, pag sinugatan ka ng Diyos, napakatindi naman. Tama? Huwag mo lang pabuting literal. Siyempre, spiritually, dapat huwag kang magkaroon nun. Nasa harapan ng Diyos, maaaring Kristiyano ka, umaawit ka, kumakanta ngayon, sumasayaw ka, nagtuturo ka, pero sa pangamoy ng Diyos, ang bantot natin. Sabihin natin sa katabi na, huwag nawang mangyari. Okay? Huwag nawang mangyari. Okay? Isa pa. Isaiah 1:6. Isaiah 1:6. Mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan, kundi mga sugat at mga pasa at nangagnana ng sugat
hindi nangatikom o nangatalian man o nangapahiran man ng langis. Hindi po, isa sa nakaranas niyan bilang pagsubok kay Job. Si Job, di ba? Yung mula mula ulo hanggang talampakan ng paa, o mula paa hanggang ulo, walang kagalingan, nagnanaknak o nangagnana ng sugat, mga pasa, mga sugat, mga kapatid. Mahirap yun, ha? Yung mula talampakan hanggang puyo, ay mayroong mga bukol. Napakatindi po nun, mga kapatid. Tama? Pero wag mo nang paabutin na literal, magkaroon ka ng ganun. Tama? Kasi, maaring wala ka nga nun, pero spiritually naman, ang tingin sa'yo ng Diyos, bulok na. Di ba? Kinakain ka na ng uod, yung buo mong pagkatao. Yun yung sinasabi ni Kristo na, ang mga taong gumagawa ng kasamaan at hindi nagbabago, para silang libingang pinaputi. Alam niyo po ba yon? Alam mo ba yun, Sister Charmaine? Yung libingang puti? Yung nicho ba? Diba, maputi sa labas. Pero pag binuksan mo yung nicho, mga bulok ng patay na tao. Ganon ang natin sa harapan ng Panginoon Diyos. Nagnanana tayo, nabaho tayo, may mga putok-putok tayo, nangangamoy tayo sa harapan ng Diyos, spiritually. Kapag yung kasalanan natin ay hindi natin binabago. Tama? Baguhin natin. Mag-change ka naman. Diba? O, ibang kasalanan naman gawin mo. Hello? Kasi meron ganun di ba? O, nagbago. Oy, hindi ka na nagtotong ita. Mabuti naman. Ano na nagagawa mo? Madyong naman. Nagbago nga. Di ba? Ba? Hindi ka na umiinom ng gin Tandoy na lang. Ayos Nagbago nga. Nagbago lang ng brand. Di ba? Dati, pag gumawa ng kasalanan, dito lang sa loob ng bahay nila. Ngayon, nagbago na. Pumupunta na ng mall. Di ba? Doon na ginagawa yung kasalanan. O kaya naman, pupunta sa ibang lugar. Tama? Minsan, yung simbahan pa nga, ginagawang tagpuan. Di ba? Tama, mali. Hello, andyan ba kayo mga kapatid? So, pag ganun tayo mga kapatid, sa paningin ng Diyos, sa pangamoy ng Diyos, mabaho tayo. Okay? Kaya sana, wag naman mangyari po sa atin yun. Sabi nga natin, wag naman mangyari. Pero, siyempre, ang Diyos, napakabuti ng Diyos Tama po ba? Kahit na siya ay sumusugat, kahit nung tayo hindi pa mga Kristiyano, mga unbeliever pa tayo, ang Diyos gumagawa siya palagi ng paraan para ang isang tao ay gumaling sa kanyang sugat o sa kanyang kasalanan. Tama? Nga, sabi nga nung pinag-aralan natin ng Webes, yung Jerusalem, napakahalaga ng Jerusalem na ang kahulugan ay spiritual na Jerusalem, yung mga Kristiyano. Hindi siya nagpapahinga. Pero mo, napakabuti na. Ang Diyos hindi nagpapahinga sa mga tao niya. Everyday, bumabangon siya tuwing umaga. Sinusugo niya yung mga ministro, mga tagapagturo, mga propeta. Para maturuan lang tayo. Para gumaling tayo sa mga sugat natin. Tama? Napakabuti ng Diyos. Alam mo, isa sa ginawa ng Diyos para tayo po ay gumaling sa sugat natin, sabi niya sa 1 Pedro 2:24. Basa. Nasarin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Paano daw po pinagagaling ng Diyos yung mga sugat natin? Ha? Paano mga kapatid? Ayon sa sinabi ni Pedro. Sabi, na dahil sa kanyang mga sugat, ay nangagsigaling kayo. Para gumaling ang isang sugat, kailangan may sugat na ipanggagaling sa atin. Sugat din ng katapat. Ba? Parang baliktad yata, di po ba?
Dapat kapag may sugat, kapatid na Jane, anong gagawin? Paghihilumin, di po ba? Lalaki pa ng mga tinatawag na pampagamot, di po ba? Pampagaling. Pero, yung ginawa ng Diyos, yung sugat natin, ang ginawa niya, para gumaling yun, may isa pang sugat. Sugat na gagaling sa sugat. Napakagaling naman nun. Paano yun? Ha? Paano yun? Walang iba, yung mga sugat na tinaglay ni Kristo, siya ang nagpagaling sa mga sugat natin. Say amen. Palakpakan po natin ang Panginoon doon, mga kapatid. Diba? Na dahil sa sugat na tinaglay ni Kristo, alam niyo po, sabi nga ng mga Bible scholars, ang inabot ng sugat at sakit na tinaglay ni Kristo, yung kanyang katawan, 49 na klase ng sakit. Di mo, 49 na klase ng sakit ang dumapo sa katawan ni Kristo. Napakatindi nun, mga kapatid. Pero yung sugat na tinaglay ni Kristo, yun yung nagpagaling sa mga sugat natin. Sugat gagaling sa kapwa sugat. Hello. Sayang naman yun, yung mga latay, yung mga sugat, yung mga sugat, di mo, ikaw ba naman putungan ka ng koronang hindi kasya sa'yo? Di ba? Ipagpipilitan, hindi ba masusugatan yon? Pero, ginawa ni Kristo yun, tinanggap ni Kristo yun, para gumaling ka sa sugat mo. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Hello, mga kapatid, nandyan ho ba kayo? Ginawa yon para lamang maghilol yung ating mga sugat o yung ating mga kasalanan. Huwag naman natin sayangin yun. Tama? Sabihin nga natin sa katabi natin, huwag mo namang sayangin yun. Yung pinantapan ni Kristo na sugat, sa mga sugat natin, huwag nating sayangin yun. Di ba? Sana maalala natin si subtext. Ha? Na yung ginawa ng ating Panginoon Kristo, siya ang naging dahilan naman kung bakit tayo gumaling sa mga sugat natin, spiritually. Tama? Kaya huwag na tayong magkasala. Say amen. Sabi nga ni David sa awit 147 verse 3, kung paano niya ba pinagagaling ng ating Panginoon Diyos mga sugat natin, basa. Kanyang pinagagaling ang mga may bagbag na puso at tinatalian niya ang kanilang mga sugat. Galing naman mga kapatid. Siyempre, yung mga tiyak na gagaling sa mga sugat nila, yung mga may bagbag na puso. Yung talagang handang magpagamot. Tama? Kasi alam naman natin, di ba? Alam natin may sugat tayong lahat eh. Lahat tayo nagkasala, lahat tayo gumawa ng mga kabalbalag ng kamangmangan sa harapan ng Diyos. Tama? Pagagalingin ka ng Diyos kung ikaw mismo ay handang magpagamot. Kung talagang meron kang bagbag ng puso na talagang, Panginoon, talian mo yung mga sugat ko at gagaling ako. Para yung bulag. Diba? Panginoon, ibig ko, o ibig mo, malilinis ako. Malilinis ba? Hindi. Diba? Parang mga bisyo natin, tama? Pag gusto mo talagang matanggal yan, tama? Pag gusto mo matanggal yan, pagpagamot ka. Diba? Magpagamot ka sa Diyos. Patalian mo sa Diyos. Tama? Say amen. Diba? Pag gusto mong matanggal yun gusto mong magamot yon, kailangan lalapit ka talaga sa Kanya. Panginoon, talian mo sugat ko. Tama? Handa akong magpatali sa sugat ko. Pakita mo talaga na gusto mo talaga. Hindi pwede yung napipilitan ka lang Na, kasi manggagawa ko, kailangan talaga matanggal ito. Diba? Hindi, dapat ikaw mismo, sabi ni David, pinagagaling ang mga may bagbag na puso.
Hello? Isa ba aral natin? Kung yung ibang kapatid, na kaya nilang tanggalin ang bisyo nila sa katawan nila, kahit ano pa man yan, tabako man yan, di ba? Marijuana man yan, sabu man yan, tama? Sugal man yan, babae man yan, o lalaki man yan, o bakla ka man, matatanggal yan. Tama? Pagagalingin niya. Walang imposible sa Diyos. Say amen. Diba? Hanggat gusto mong lumapit sa Diyos, pagagalingin ka ng Diyos. Tama? Kasi pag ayaw mo, ayaw mo talaga. Tama? Walang magagawa ang Diyos pag ayaw mo. Pero pag gusto mo, lahat ng paraan pwede mong gawin. Tama? Yung ang babae, 12 taon, di ba? Ang daming tao, siksikan. Di ba? Pero ano sabi niya? Mahipo ko lamang yung laylayan ng damit ni Kristo, gagaling ako. Di mo, sikip-sikip na maraming tao, pero nakagawa siya ng paraan. Nahipo niya yung laylayan ng damit ni Kristo. Gumaling po ba? Gumaling. Lalo na tayo, mga Kristiyano na po tayo. Kung gusto natin matanggal ang lahat ng kasalanan natin, gumawa tayo ng paraan. Tama? Ipatali natin yung mga sugat natin kay Kristo para gumaling po tayong lahat. Say amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya sana, habang naririto po tayo, mga kapatid, maalala natin mga pinag-aaralan natin, lalo na, siyempre, yung makakatulong sa atin upang tayo po ay hindi makagawa ng kasalanan. Tama? Yun ang importante eh. Diba? Yung lumakad tayo rito na hindi tayo nagkakasala. Kung magkasala man tayo, yun na yung mga hindi natin sinasadya. Tama po ba yun? Mas maganda yun eh, na nagkakasala ka, pero hindi mo naman sinasadya. Mapapatawad tayo ng Diyos doon. Tama? Pero pag sinasadya mo, hindi na mapapatawad yun. Say amen. Okay? So sana, mga kapatid, ang paksa po natin tungkol kay subtext, maalala natin, causes, wounding, ito naman ang maging dahilan natin na si Kristo, dahil sa sugat niya, pinagaling yung mga sugat natin. At sana, wag na nga po tayong magkaroon ng sugat at wag tayong maging mabaho sa pang-amoy ng Panginoon Diyos. Amen po ba yun? Isang magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Okay? So, sa paksa po ba natin, meron po bang gustong magtanong? Sige, Brother Mabi. Diba lahat ng tao nagkakasala, saka may sugat din na sa literal din, saka sa spiritual. Tanong mo lang, yung mga tao ba na makakagawa nun, kahit yung iba hindi sinasadya, tapos yung iba sinasadya, tapos yung mga Kristiyano, yan ay iko-confess nila yun. Kung yung ginagawa nila dati, nagagawa pa nila ngayon. Paano kung nagsisinungaling sila? Hindi mo naman malalaman yun sa sasabihin nila, diba? Hindi na rin naman nila pinagtatapat kung anong totoo o hindi. Sila rin ang magdadala pa ng dating ng araw o pag namatay sila. Opo. Siyempre, halimbawa, kahit hindi naman sila nagko-confess, gaya ng pinag-aralan natin, pag hindi mo kino-confess yung kasalanan mo, diba? Yung, halimbawa, sa mga unbeliever, lahat kasi ng kasalanan ginagawa nila, patungo yun sa kapahamakan. Lahat ng mga unbeliever. Okay? Sa mga, pag sila, hindi sila nagbago, mapapahamak sila pagdating ng araw. Pag hindi nagbago, doon naman sa mga Kristiyanong nagtatago pa ng kasalanan at hindi nila na i-confess yung kanilang kasalanan. Kasi, pwede naman sila talagang magsinungaling, di ba? Pwede naman sila magtago sa amin. Pero sa Diyos, hindi sila makapagtatago. Okay? Ang gagawin ng Diyos doon, siyempre, di ba, may ano tayo eh, ano sabi ng banal na kasulatan? Walang lihim na hindi nabubunyag. Tama? Siyempre, ibubunyag ka muna ng Diyos. Ngayon, kapag nabunyag ka na at di ka pa rin nagbago, walang magagawa sa iyo ang Diyos kundi sugatan ka talaga niya. Okay? At kapag doon sa sugat na yon, hindi ka pa rin nagbabago, ayaw pa rin, ang dulo nun, ikamamatay mo na. Literal at sa darating na panahon. Ganun ang mangyayari sa Kristiyanong ayaw mag-confess ng kasalanan at hindi nagbabago sa kasalanan. Okay? So, maliwanag ba yung brother?
Okay. Kahit sila magsinungaling sa amin, may Diyos naman tayo na na gaganti sa kanila o maghahayag ng kanilang kasalanan. Mahayag at mahayag 'yon. Okay? Kahit pa sabihin mong matagal 'yan, meron nga kaming kakilala eh. Biro mo no, 7 years no. 7 taong itinago pero perfect 'yon, 'di ba? Pero inilabas siya ng Diyos. Nalaman. Okay? So, iahayag ng Diyos 'yun. Okay? So, maliban kay Brother Mavi, meron pa po bang gusto magtanong? Wala na. No? Sumagot na po si Tito. Okay, wala na po ba? Sige, kung wala po, tayo pong lahat ay tumayo at lalapit sa Panginoon.